sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr. Kamusta, kuya? Kamusta naman, kuya? Kamusta ang Napanood mo ba yung special session? Napanood mo ba yung season finale ng Senetflix? Ha? Dulo-dulo rin pala. Wala rin pala eh. Susuko rin pala yung bataan eh. Pinatagal-tagal pa. At ang masaklap nun, kinailangan pang humiling ng special session. Itong nangyayari hindi ito regular dahil kinailangan humiling ng special session ng mismong Pangulo para hindi nga maantala yung serbisyo publiko ng gobyerno. Dahil mo na alarma sa rin eh. Doon sa special session, na-alarma siya. Siguro, I don't know kung ina-anticipate niya na magkakaroon ng special session. Kaya, di ba, tumakbo pa nga siya ng Supreme Court. Di ba? Nag-petition sa Supreme Court, di ba? Sinundan ng special session. Wala. Butin academic na yung ano niya. Tsaka wala pang nahihiya sa kanila. Ha? Pag ikukumpara yung camera kanina Yung isa kasi doon, ewan ko kung tinatablan pa yun kasi sa kapal ng... Sino ba yung nagsabi na yung kahit i-jack camera na masisira yung jack camera? Ay kasi tingnan mo, alam mo yung pinapanood ko kanina, sabay ko pinapanood eh. Yung isa, yung camera, nag-suspend na kasi ano gagawin natin? Ipasa na natin yung kailangan ipasa, di ba? Pero ewan ko kung kung naka-ano pa lang kanina eh. Naka session suspended pa lang Suspended kanina. pa rin, Hindi pa oo. nag-a-adjourn. Actually, pero kung pwede ba sa rules ng Kamara at ng Senado, kung sakasakaling hindi nila matapos ngayon, isususpend lang, bukas itutuloy ulit. Ewan ko kung po pwede Pwede ba yun. yun? Hindi. Kasi, I don't know, very specific yata yung Malaman Na natin. one day lang, Malaman natin. Tatanungin natin. May makakausap tayong Oo. Balbasarado. Akala ko balba sa radyo kasi nasa radyo. Ay, wala daw siyang balbas. Tignan nga natin. Nakapag-ahit ba? Nakapag-ahit daw eh. Dahil via Zoom naman natin makakausap ito. Ano yung pag-aahit niya? Protesta ba yan? Kasi may kilala ako. Di ba nag-protesta, ayaw tumakbong presidente kaya nagpakalbo. Oo, di ba? Oo. Tingnan nga natin. Makakasama po natin via Zoom ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, si Congressman Francisco Paulo Ortega V. Magandang hapon po, Kong Paulo. Magandang hapon, Kuya Sandro. Saka, si Big Daddy Willie ba yan? Si Big Daddy. Big Daddy Willie. Ano ba yun? Nag-shave nga. Bakit? Ano't protesta ba to? Nagpagupit pa. Oo nga, nagpagupit pa. Buhay pa ba, Kong? Buhay pa. Buhay pa. Hindi nag-ahit, buhay pa. Well, siguro naman napanood mo yung season finale ng Senetflix kanina. Actually, nandun kami kanina. Oh. Hindi Kwento- kasi may CA kami ng 11 o'clock eh. Okay. Nandun kami sa Senado kanina. Sige, kwentuhan mo nga kami yung mga kaganapan doon kanina. Wala naman masyado. Actually, medyo tahimik nga eh. Medyo tahimik yung transition. Very smooth. So, tapos may mga nag-attend naman po na from the minority sa aming CA meeting. So sabi naman po nila, kinikilala nila yung bagong liderato ng Senado. Okay. Which is yung block ni Senator SP Win. Okay. So sa inyo dyan sa lower house, anong nakikita nyo? Is it development? Paano? Actually, ang tingin ko, makakapag yung mga nakabinbin na trabaho, mas matututukan na. Siyempre, yung NBA finals natin, yung impeachment trial po na nakakalendar, meron na pong mas malinaw na direksyon, masusunod na po yung calendar. Kasi nga, wala na po yung medyo parang nagbaboxing out sila sa Senado ng mga nakaraang linggo, di ba? So, malaking bagay po yun. Siyempre, mga ate at kuya namin yan sa per chamber. So,
at the end of the day, yung trabaho naman po yung pinaka-importante, yung obligasyon. So, aminado rin kayo somehow dyan sa Congress na may, kahit pa paano may nagiging epekto doon sa impeachment trial, yung nangyari na gulo dyan sa Senado. Ang paglalarawan ko nga, Big Daddy, sabi ko, parang playoffs ba? Marami kang pinapanood na playoffs. Pero at the end of the day, siyempre yung NBA Finals ang gusto mong panoorin, di ba? Yes, oo. Gusto mo yung championship. So, parang maraming ganap, maraming nangyari. Pero yun nga, sa simbahan din lang tuloy, ika nga. Yun nga. Ito po bang, yung tanong nga namin kanina, Kong Paulo, ito po bang, kunwari hindi nyo talaga matapos yung mga kailangan yung tapusin ngayon dahil nga maybe pressed for time, pwede po ba itong isuspend lang muna at pagpatuloy bukas o mahigpit yung Na isang kautosan? araw lang. Oo, na isang araw lang. Very specific kasi yung, yung special session eh. Kaya naman siguro yan hanggang mamayang gabi. Ongoing pa ngayon sa House kakabalik ko lang. Oo. So, sabay po yan natatapusin. Ang calendar, ang usapan, parang ang dating 9 to 5 p.m. Pero kung sakaling kailangan i-extend hanggang mamayang gabi, siguro kailangan din po ng konting overtime para mahabol po. Yung mga appointments naman po kanina na pagka na-approve na lahat at na i-submit na from the committee to the plenary. So, I guess yung mga iba po pong priority measures na lang po yung tatapusin ngayon on both houses. Ano yung mga crucial na mga bills na sabihin nating nasa third reading na na kinakailangan talagang tapusin ngayong special Parang session? lahat naman po importante. Parang nakasentro Okay. siya sa education, sa politika, sa social services, yung last mile, yung Geriatric Act, yung AIX Act, yung Political Dynasty bill natin. Kasi yung mga act po na sinasabi ko, mga amendments po yung, mga malalaking amendments po yun. Oo. Generally, doon po sumisentro, edukasyon, politika, saka health, saka social services po, yung mga pangunahing pangangailangan. Ilan dyan yung diretsong ratification? Ilan dyan yung most likely dumaan pa sa BICAM? Parang kalahati. Kalahati. So, Madami-dami din. Hindi ako sure kung 10 o 11 eh. Parang kalahati. Kalahati. Ito pong 15 billion na panukalang batas na pagbibigay ng 15? yung quick relief bill para sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kamusta po status nito? Actually, kaka-resume lang kanina nung dumating ako. Naharang kasi ako ng mga house media. So, tapos diretso nga ako sa schedule ng interview ngayon. So, bala ko nga after nito, pupunta ako sa plenary para tignan ko yung status niya. Kasi kaka-interview lang ni Kong Zia kanina. Syempre, kailangan po ma-prioritize tong additional na funding na to kasi kailangan po dahil grabe po yung tama po nung lindol. Tsaka yung repairs dun sa mga kalsada. At yung nakita pa natin high yung priority to kasi may infrastructure siya na component. Pero yun naman pong sa social services component, ongoing naman po since nagumpisa. So, pero yun nga, malaki po yung kakailanganin para sa repairs po. Kanina kausap namin si Madjo, si Representative Sandro, no? And mukhang isa sa mga dadaan sa possible BICAM at matinding diskusyon yung anti-political dynasty bill. Oo. yung status nito pabuwasan na sa House di ba? Ay kaso okay na. Pero sabi ko nga, syempre panukala to. Nasa majority ako, kaya sumuporta tayo. And hindi rin naman po lingid sa karamihan na paano ko ba ipapaliwanag? Siguro kami ang pinakamatagal sa buong Pilipinas. Sigurado ako, kami ang pinakamatagal na political family. So nakita ko naman, inaral naman, pinagdebatehan naman. So malaking step naman tong political dynasty bill na naipasa na to. Yung pagkakaiba ng version ng House at saka ng Senate, gaano kalaki yun? Kasi mukhang magkakaroon ng matinding diskusyon eh. Mukha sa BICAM ito. No? Medyo ano po yan, sa tingin ko naman healthy yung discussions kasi
hindi naman po may kakaila na medyo patungo po sa may mga matatamaan din po sa ating Senado, lalo po dun sa mga under the second degree, no, yung mga magkakapatid na senador. Oo. May ganun po siya na may ganun po na epekto. Pero titignan din, obserbahan po natin kung ano po yung mangyayari kasi I'm sure magkakaroon po ng healthy na debates yan eh. Kasi Oo. nga, lagi ko nga pong sinasabi, hindi naman technically minamana, nagkakaroon naman po ng eleksyon. Oo. Yun nga lang po, syempre, meron din may pag-uusapan, may pagdidebatihan, kaya parang dito mo makikita kung paano naman yung rights din ng gustong tumakbo kahit magkaka-apelyedo sila, kung gusto rin nila maging politiko, paano rin po masasagot yung mga component na yun. Oo. Umabot pa nga kami dito sa House na bakit di na lang natin i-up yung ante, taasan natin yung scale na kailangan at least 10 years in government service, at least college graduate, at least may master's degree. Umabot po sa mga puntong ganun eh. Pero yun nga po, ito na po yung version na naipasa namin. I'm sure sa Senate, mas medyo maganda rin po yung debates doon. Oo. Tungkol dyan sa political dynasty bill na yan. Bicam ba talaga ang babagsakan nito o hindi ba possible na mag-adapt na lang ng version? Bihira po yun. Bihira mangyari na ang ating mga kuya at ate sa mataas na kapulungan ay mag-a-adapt na lang from the version of the House. Usually po, may magbabago dyan o may madadagdag o may mababawas po. Usually gano'n naman po eh. So, gaano kalawak o karami tatamaan nito kung sakasakali diyan sa Congress, halimbawa? Well, yung sa version po ng House, definitely yung mga sa local, medyo mas may epekto po sa local. Kasi, halimbawa, mag-ama na mayor at saka vice mayor, mag-apo na direkta, tatamaan po. Yung clustering naman po, pag nandun ka po sa distrito, hindi naman po may epekto sa local government or sa provincial government or sa national government. Parang may clustering siya eh. National, provincial, district, saka city. Pero yung direkta po, parang kunwari, ako po, kunwari mayor ako ng isang town. Yung anak ko po, asawa ko po, hindi pwedeng maging Liga President, hindi maging ex officio na PCL President, hindi rin po siya pwedeng magkonsehal o Vice Mayor. So, magkakaroon siya more on the grassroots na trimming po talaga. Alam mo sa local, may kilala ko eh. 35 years, 36 years na sa pwesto, iisang pangalan. Tinalo pa nga mag-shota. Hindi ko na sasabihin kung ilang taon ka. Magalit si Big Daddy sa akin. Mahirap na. Pero yun nga yung tanong, Kong Paulo. Pero hindi naman no? kailayo, hindi naman kailayo. Oo, yun nga, Kong Paulo, sa kabila nito, sinusuportahan nyo. Ang tanong doon, bakit? Pero bago nyo po sagutin yan, dadaanin lang po natin ito. Ano oras na, Kuyang? 15 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Yun nga, Kong Paulo, ang tanong, bakit po kayo sumusuporta kahit malamang maapektuhan yung posibleng pagtakbo? Posibleng isa kayo. Actually, kanina, sabi ni Madjo, ni Representative, sabi niya, hindi naman ako ipokrito para, kung baga, kabilang ako dyan eh. Dyan sa political dynasty. Inamin niya. Kong Paulo. Kong Paulo, go ahead. Hello? Ayan, nawala ka. Ayan, go ahead. Ayan. Actually, mag-seatmate. Sabi ko, mag-seatmate yung lolo namin eh. Oo nga pala. Pero sabi ko nga, yung mga ganyang bagay, kung may batas kang hinaayin, kung may panukala, measures, amendments, o man, maganda kasi pag-usapan eh. Kung sa tingin natin, napapanahon na, tiyempo na, kailangan na rin na mag-update, kailangan na rin na tignan yung mga ganitong bagay. Bakit naman hindi tayo susuporta? Part naman tayo ng mayorya. Suporta as to the speaker, kay Madjo. Bill din, sila po nag-introduce ng bill na yan. Sabi ko nga, pinag-uusapan naman pinagdidebatihan naman. So, pag nakalatag lahat ng baraha, mas madali pong basahin, mas madali pong ayusin. Tignan natin kung saan po pupunta itong
bill na to without impeding naman po syempre yung democracy natin. Nagkaroon ba ng chance na consultation dun sa mga, sabihin natin, hindi sa mga politiko, kundi sa mga Constituents. bumoboto, constituents? Nagkaraban po actually yung committee. Nagkaraban Okay. sila Kong Zia. Oo. Sa atin naman, syempre may mga local naman tayo na discussions, meron naman tayong mga local na pagpupulong-pulong. Napansin ko na medyo mas iba yung sitwasyon ng probinsya kaysa yung mga highly urbanized na cities, Oo. saka malalaking metropolis dito sa Maynila, sa South. Pero ibang-iba rin po yung approach saka resulta doon naman po sa probinsya. So, ano talaga, very dynamic siya. To put it into fewer words, sobrang dynamic po siya. Iba-ibang opinion po talaga. Ano nakita niyong difference dun sa mga nayon at saka sa mga highly urbanized ano? Well, sa nayon po, parang nakasanayan na yung mga lolo nila supporter pa ng mga lolo nung mga nakaraang administrasyon, may nabuo ng relasyon, nakasanayan, nagtatrabaho naman po, may resulta naman po yung trabaho. So, kumpara sa mga ibang lugar, parang mabilis po yung turnover. Even on the barangay level po, usually sa barangay level may familial effect, saka may medyo sabihin na natin na meron din pong ganong effect na parang sa dynasty effect eh. So, iba-iba po talaga, pero karaniwan, pag nag-uusap-usap, medyo mas parehas po yung sentiments ng probinsya kumpara sa mga highly urbanized na mga lugar. Kasi alam mo, sa mga probinsya, mula dun sa SK, barangay captain, mayor, vice mayor, mga kunsya, parang isa na yung, parang belongs to isang clan lang. Pero Malaki diba? po yung effect ng SK reform doon, actually. So, may sabi nga nila, may trimming ng konti. Kung mag-push through tong dynasty bill na bago, magkakaroon po ng trimming na naman. Yun Kung yung maganda magpo-push dun through. sa SK reform law. Yung may anti-political dynasty provision kasi siya. Yes. Oo. 'Di ba? So yun yung maganda. Pero yun nga, 'di ba? Parang mahiya naman kayo, sabi nga ng pangulo, 'di ba? Hindi nga, yung kinukwento ko nga sa'yo, diyan sa Rizal, naku, napakadami diyan. Halos isang pangalan na lang sa kung ilang 3 dekada, 4 na dekada na yata, isang pangalan lang ang makikita mo Minsan sa... po, naglalaban-laban na rin sila. sila naglalaban din. Oo, Actually, sa amin nangyari po yun. Oo. Actually, may magkapatid doon sa amin, nagkasamaan ng loob eh. Hanggang sa kinamatay Hindi pa naman sa amin umabot sa magkapatid. Wala pang ganon. Bibinsan. Pero kung Paulo yun nga, no, paano kung para lang ma-disqualify, ganun yung gagawin, patatakbuhin yung, syempre hindi naman lahat ng magkakamag-anak, porke magkakamag-anak, magkakasundo yan. Paano kung gamitin naman, i-weaponize itong batas? Well, ako talaga, maraming ganun na sitwasyon, pero hindi naman lahat pare-pareha talaga kada lugar. Ang sabi ko talaga, dapat yung kombinasyon, pagalingan talaga yan. Pagalingan magserbisyo. Kasi at the end of the day, okay, may plus points ng konti yung magandang pangalan, pero siyempre, titignan mo rin yung performance mo eh. Kaya nga, maganda rin po yung mga nangyayari ngayon na continuous din po na may voters ed tayo, pinapalakas yung voters ed. Dapat po palakasin yung party system natin para mas gumagalaw po yung advokasya kaysa yung personalities. So, yun yung mga konting bagay na kailangan din tignan. Yung mga qualifications siguro. Sabi ko nga, mas maganda pa nga in-adjust ng konti yung qualifications kaysa kung dynasty bill lang na dynasty bill eh. Dapat tinataas yung antas ng qualifications. I'm sure mag-iiba po yung tema saka yung resulta nung... Mas maganda po yung pagpili. Baka pwedeng erase yan pagdating sa BICAM. Baka pwedeng Na-raise po natin siya sa committee level. I'm sure it will be raised again during the BICAM na parang sabi ko nga, bakit sa civil service pwede naman, dapat ganito na yung naabot mo, yung experience mo. Kumbaga may ladder, di ba? So bakit hindi pwede sa elected official? So medyo mas ako doon, mas naglilin ako towards doon. Dapat may psych test. Hindi naman test. Kumbaga pwede namang may experience, di ba?
Kasi Pwede kung namang Paolo, kahit na sabihin na nating matalino, 'di ba? May natapos, professional. Pero syempre hindi mo nakikita doon yung pamumuno eh. Eh pag may psych test, makikita mo na kagad kung kaya o hindi, 'di ba? Pwede, pero hindi naman lagi ang resulta ng test yun yung actual, di ba? Meron naman yung magagaling mag-test, di ba? So iba rin, kombinasyon din talaga. May formula rin ng experience, may formula din ng galing. Siyempre, kailangan yung sound mind and heart. Kailangan yung puso mo nasa taong bayan, nasa pagsisilbi. So, magandang kombinasyon din talaga. Oo. Kumbaga, walang hindi catch-all na provision lang. Eh si Sandro kasi advance ang iisip Yun nito nga eh. Oo. Eh kasi sabi nga ng mga Gen Z natin na mga friendship. Oh, yung mga kaibigan natin. Marami kasing de is lulu. Di ba? Ang daming de is lulu. Oo. Mga ba is liw. Oo. Yung mga may ipo-ipo sa utak. Yung mga- Yan ang tinatawag nilang great man theory. Kaya nila great na sila nung pinanganak sila. Ay, yung iba nga, lumuluhod meron ganun. pa. Oo. Oo. Diba? Grabe naman. Ha? May Hindi ko nga ganun, oh. Baka naman iba yung lumuluhod. Ewan ko sa kanya. Basta ako, maraming payo saka tinuturo sa akin si Big Daddy. Maraming binubulong sa akin yan. Ay, teka, Kaya maiba, nagagamit ko siya. Bakit sa akin hindi binubulong? teka, maiba tayo kung Paulo. Nabanggit mo kasi kanina yung caravan na ginawa dyan sa campaign ng anti-political dynasty. Parang one time nakarinig din ako dyan sa Congress, dapat magkaroon din ng caravan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Well, as of now, marami naman pong groups. May mga NGOs, may mga grupo po na may mga student groups, meron pa nga pong NGO na parang may organisasyon nga po na People's Impeachment. So marami naman pong parallel groups, marami pong nag-iikot, marami rin pong pumupunta dito sa house na mamasyal. At nag-i-interview din po ng mga members o kaya mga prosecutors. Kumbaga, kasi nga, para mas maintindihan po nila yung buong proseso. So, Hindi naman marami rin po kasing hindi pa makaintindi. Oo, Kung ano po yung caravan, Nila po. linawin lang natin, hindi nangangahulugan niya na ika-campaign, no? Kundi Hindi po. ipapaliwanag kung paano at paano tumatakbo yung impeachment. More on yung mas malalim po siguro na pagkakaintindi. Dahil ang akala po nila, hindi pa po na-impeach. O yung iba naman, ang akala nila, tapos na yung impeachment. So, may blurred na linya po doon. Hindi pa ho. Bukas pala magsisimula yung pre-trial. Ayun nga. Kung, paano yung preparations ng Kamara? Well, ongoing po sila. May individual na preparations. Meron din po yung mga naka-assign po sa kanya-kanyang articles. Hindi lang po ako masyado familiar sa lahat. Kasi nga po, tumutulong naman kami on the com site, talking heads, ganun. Pero puspusan po yung paghahanda nila. Siyempre, hindi naman po kailangan malakas din po yung na-hire na defense team po nung grupo po ni Vice President. So, kailangan po maganda lang sila na maganda dito. Lalo yung mga prosecutors natin. Ay, Which I'm sure kilala nyo. Oo. Matagal nyo na silang kakilala, nakikita, nakakausap. So, Kunan lang kita ng reaction. Most likely mailagay, mai-appoint bilang presiding officer si Senator Chis Escudero diyan sa impeachment court. Alam naman natin na yung nakaraan, yung 19th Congress, yung fourth with, di ba? Hindi talagang dumaan kayo sa butas ng karayom yung impeachment, yung unang impeachment kay BP Sara. Anong reaction mo ngayon? Well, sabi nga nila, pass is pass, di ba, Sandro? Pero, unang-una, siyempre, abogado siya. Oh. Pangalawa, karamihan po nun, ang alam ko, marami po siyang contribution at marami pong inputs dun sa impeachment rules eh. So, siguro, mas kabisado niya. So, mas qualified siya for that. Siyempre po, tayo naman po sa side ng House, inaasahan po natin, siyempre maganda po, saka malakas po yung ebidensya na dala ng mga prosecution team. Yun po ang inaasahan natin na armas sa lahat po ng mga ito. Ayan. Thank is you.
Sabi ng mga Gen Z nga. Sige po, marami pong salamat. Mukhang kayo din dalawa ni Kong Paulo may tinatago sa akin, ha? Bilib ako sa inyong dalawa. Masyado kayo nakiki-Gen Z, ha? Di ba halata? Hindi talaga. Magpapakulay na nga ulit ako ng buhok. Oo, ako, dumadami ng puti. Maraming Kong salamat. Paulo, maraming salamat, ha? Okay, salamat. See you soon. Alright, sige, thank you. Sige po. Yan po si Congressman Francisco Paulo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives. Ano oras ako yan? 2 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon. This time check was brought to you by Executive Office. State-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable healthcare. Nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Naku, excited na ako dito sa mga kausap natin dahil bagamat hindi na siya kongresista, Oh. ano bang plano dito? Sino bang kausapin natin? Si si Secretary. Secretary. Secretary ng kanyang palayan. At saka secretary daw siya ng kanyang misis. Oo, Ayan. oo. Importante kasi nga dahil nga ito ilang beses na rin tong naging kongresista. Ayun nga, ano ba usually talaga nangyayari kapag may special session? Ano nga ba yung tinatalakay at bakit ito hinihiling ng Pangulo? Hindi, tsaka ang isang magandang tanong dyan, ano yung mahalagang papel ng mababang kapulungan? Dahil kadalasan kapag ka nagganyan, naka-address sa Senate eh. Oo nga. Diba? So anong mahalagang ambag ng Kongreso ng mababang kapulungan kapag ka nagpatawag ng special session? Oo. At saka kambal to eh. Hindi pwedeng isa lang, Yun na nga dapat pareho. Hindi naman natin masasabing masaklap dahil very good nga. Dahil nga itong Kongreso, itong mababang kapulungan, itong mas malaking kapulungan, marami nang natapos di ba? Bago pa sinidye. Actually, parang nag-intay na lang sila eh. Oo. Nag-intay parang ganito. Nung magpatawag ng special session ng Pangulo, sabi ng Kongreso, dali, bilis-bilisan nyo, tapos na kami. Parang itong kambal na magkapatid. Ngayon, Hindi pwedeng wala yung isa. habang nasa classroom, yung isa tapos na magsulat. Yung isa, Nangongopya pa. eto, kausapin natin ang dating kongresista, dating kinatawan ng Surigao del Norte, ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte, si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang hapon po, Kong Ace. Ay, magandang hapon, Sandro and Willie. Magandang hapon din sa lahat po ng inyong tagapakinig. Magandang hapon po, Secretary ng inyong misis. Alam nyo kasi yung Kongreso parang isang bahay, dalawang palapag, isang ground floor at saka isang second floor. Oo. So, wala namang makakaakyat sa second floor na hindi dadaan sa ground floor. At wala rin namang makakababa sa ground floor kung hindi manggagaling sa second floor. Talagang isang bahay, sabayan palagi. Oo. Ayun. Kung may problema dun sa isa, Kong Ace, Kare-kare yung isa. Oo, in fact, ito ngang tinatalakay ngayon sa special session, tama kayo, tapos na and approve on third and final reading ang karamihan dun sa mga proposed legislation na yan, no? Ay mga bills na yan. So, I think isa sa pinaka-importante na dapat gawin ng sa Senado, aprobahan din on third and final reading yung mga bills na yan. Nang sa ganun, mapag-aralan kung merong pagkakaiba, magkaroon ng bicameral conference committee. At kung wala naman, ito ay i-enroll kagad sa ating ehekutibo para ito'y mapirmahan o hindi kaya ay mabito. So, yun ang proseso ng pagpasa ng ating mga batas. So, in this case, kasi kanina, I think, meron ding mga kinunbin din, no? Yung commission on appointments, napaka-importanting
mandato ito ng mga miyembro ng Senado at ng lower house, na kung saan ay sinasabi sa ating saligang batas na ang function nito ay to confirm yung mga appointments ng ating Pangulo sa executive branch, yan yung mga kabinete, at yung mga colonels o full colonels na mapopromote into brigadier general. So yan, napakahalagang appointment yan. Pati na rin yung mga ambassadors at consul general na ina-appoint natin sa iba't ibang bansa. Ano bang nagiging mahalagang papel ng Kamara pagdating sa pagpapatawag ng special session? Well, kapag merong ang agenda ay isiniset ito ng ating Pangulo, no? Halimbawa, merong priority legislation o priority batas o bill na gusto maging batas ng ating presidente, yan ang tinatalakay ng bawat house, no? Yung lower house at saka yung upper house. Wala ngang magiging batas kapag ito hindi dumaan sa pagsusuri o sa pag-deliberate ng isang bahay. So dapat dalawang bahay ang tumingin at mag-aral dito bago ito mag-iisang batas. So it has nothing to do with yung gulo sa leadership ng Senate? No. Wala naman. Kita mo yung message naman ng ating Pangulo nung pagpapatawag niya ng special session ay binanggit doon isinama doon kung ano yung mga agenda na dapat talakayin, no? At usually yan ang ginagawang batayan ng lower house at ng Senado sa kanilang pag-deliberate dito sa Kongreso. No, kasi alam mo naman yung mga may mga ipo-ipo sa utak. Iba yung iba yung inaanggulo doon sa pagkapatawag ng special session. And nagkataon pa nung ipatawag ng special session, ang inuna yung yung pagpo-formalize nung Senate presidency. Well, napaka-importante kasi niyan na at least ma-resolve yung issue o yung usapin tungkol sa liderato sa Senado. Yes. Dahil diyan mag-uumpisa kung after ma-elect o ma-resolve yung issue sa kung sino ang Senate President, susunod na diyan yung mga opisyal ng mga komitiba diyan sa ilalim ng Senado. No, kagaya kanina reorganize sila, nag-appoint na naman, nag-elect na naman ng mga bagong chairman at saka members ng bawat komite ang ating Senate standing committees. So, yung kasi ang hindi alam ng marami na katulad nung may mga pinapahabol na dapat may ipasang panukalang batas. Dapat official. Yung pagkakaluklok do sa mga magpapasa ng panukalang, yung mga kinakailangan panukalang batas. That is correct. Kasi akala ng iba kasi ganun-ganun lamang na maging chairman ng isang komite. Yes. Tandaan po natin, no, under the rules ng ating Senado at ng lower house, ang isang membro ay ninonominate. Ito'y ine-elect sa plenaryo. At hindi magkakaroon ng mandato bilang isang chairman ang isang membro kapag ito'y hindi na-elect ng mayorya ng membro ng Senado or ng lower house. Kaya laging merong kinakatayuan na mandato ito mula sa kanyang mga kasamahan. Tama. That's why it passes through nomination and then eventually election. At saka syempre yung mga deis lulu dyan, No. kita nyo na, kasabi ko sa inyo, gusto lang pakialaman ng Pangulo yung Senate presidency, kaya nila siya nagpatawag ng special session. Pero ang importante kasi doon, yung chairman ng committee, yun din kasi yung magde-defend doon sa floor. Tama. Doon sa mga ipapasang mga panukalang batas. Kaya kailangan matukoy din kung sino yung mga committee chairman, di ba, Kong? Tama. Napaka-importante ng papel ng isang chairman sa isang committee. Dahil bukod sa siya ang magli-lead sa pagtalakay ng isang proposed legislation, siya rin ang kikilos bilang principal author ng mga proposed legislation na ito. Kasama siyempre yung mga miyembro ng kanyang komite. So anong nakikita mo ngayon, Kong Ace, na officially mayroon ng bagong Senate President,
uusad na, makapagtatrabaho na, yung mga legislative works nila, gagana na, di ba? And especially yung inaabangan ng marami. Dahil bukas din, yung simula ng yung Impeachment. pre-trial conference, may kinalaman sa impeachment. Oo, at napakahalaga rin na natapos na yung usapin tungkol sa leadership. Kasi mahirap naman na magkaroon ng dalawang presiding officer sa isang napaka-importanting usapin ng impeachment. Kasi yan ang paninindigan ng isang kampo, yung kampo ni Senator Cayetano. Kaya nga nagpo-propose pa siya na magkaroon ng parang joint management of the Senate. Malinaw din ngayon kung sino yung magiging clerk of court ng impeachment court. Napakahalaga rin ng role ng clerk of court kasi lahat ng dadaan ng mga pleadings, lahat ng mga motions, lahat ng mga petitions, lahat ng bawat panig, whether defense or prosecution yan, dyan po dadaan yan sa ating clerk of court bago po yan desisyonan ng kabuuan ng isang impeachment court. Paano ba natin ilalarawan yung pagbaba o yung pagpapalit ng Senate President? Pinaltan ba talaga si Cayetano o kusa siyang nagbitiw sa pwesto? Well, pinalitan siya because na-elect ng 13 miyembro ng Senado ang Senate President na si Sherwin Gatchalian. At kitang-kita din natin doon na magmula sa 11 sa original minority block na dagdagan ito ng 2 na dating kasama ni Senator Cayetano na ito si Senator Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. So ang ibig sabihin, dahil ito ay sumama dun sa dating minority block, naging 13 sila, therefore, naging proper yung motion to elect a new Senate President. Kaya yun ang nangyari sa kanilang opening kanina. Okay, kasi ang gustong imply ni Senator Alan Peter, bumaba siya talaga, nagkusa siyang bumaba. Kitang-kita naman ng buong mga kababayan natin kung ano yung nangyari. At talagang 13 ang nag-elect kay Senator Sherwin Gatchalian. So, kanya-kanyang kwento yan na Willie at saka Sandro. Alam mo na, kung ano naman ang nakikita at anong may ebidensya, yun ang dapat paniwalaan din natin. Ibig sabihin po ba nito, kung Ace, tuloy-tuloy na talaga, wala nang balakid at sigurado na tayo magtutuloy-tuloy ang impeachment trial. Pero bago nyo po sagutin yan, padadaanin lang po muna natin ito. Anong oras na, kuya? 16 na minuto makalipas ang 5:00. Balikan natin si Kong Ace doon sa kanyang tugon. So may nakikita pa po ba tayo, Kong Ace, na balakid para sa pagsisimula o pagpapatuloy nitong impeachment trial? Well, sa aking palagay, sa aking personal na opinion, wala nang magiging balakid. Ito'y tuloy-tuloy na at talagang ito ang inaabangan ng ating mga kababayan ngayon. Napakahalaga kasi na ito pa rin ng ating miyembro ng Senado yung kanilang mandato na naayon sa ating saligang batas na sila ay uupo bilang hukom o senator judges o huwes dito sa usapin tungkol sa impeachment. Napakahalaga na masunod itong constitutional process na ito para maipakita rin natin sa ating mga kababayan na merong rule of law. Tayo may respeto sa ating saligang batas at ang mga institusyon gaya ng lower house at saka upper house which is the Senate merong ginagawang tama sang-ayon sa ating batas at sa ating saligang batas. Kung the past couple of days naghayag ng agam-agam ang House Prosecution Panel, sabi ni Kong Jervil, itong issue ng pagiging acting Senate President ni Sherwin Gatchalian dahil sa unang-una para lumalabas acting yung kanyang pwesto, di ba? Ikalawa, non-lawyer. Itong si Senate President Sherwin. Although tinuldo ka na ngayon yan natapos na. Now, may plano ang Senate to appoint Senator Chis Escudero as presiding officer.
Dahil nga non-lawyer itong si Yes. Sherwin. Anong comment mo diyan? Well, magandang move yun because wala namang prohibition under the rules of procedure in impeachment proceedings. Wala namang prohibition na mag-appoint ang Senate President o ang presiding officer ng another presiding officer. In this case, nangangailangan ng abogado na magiging presiding officer para maiwasan yung mga question na maaaring masagot na kaagad ng ating presiding officer, lalong-lalo na kung legal na mga question ang ipapaabot sa impeachment court. Kasi at least familiar dun sa rules of court, di ba? Oo, familiar sa rules of court at saka kung natatandaan natin nung last 19th Congress ang umupo bilang presiding officer noon ay si Senator Escudero bilang Senate President. Yes, oo. And kung experienced ang ating babasihan, merong talagang experience naman itong si Senator Escudero. Kasi yung hindi pagsagot ni Vice President Sara dun sa reply, 'di ba nag-ano ng kinakailangan mag-comment ang kampo ni BP Sara dun sa articles na isinampa ng House Prosecution Panel. Hindi niya sinagot direkta. Ang nakikita posible pag aasa na lang yata itong mga abogado dun sa puro technical objection ng mangyayari. Kung hindi familiar sa rules of court, yung presiding officer, mukhang magkakahirapan. Oo, tama ka diyan, Willie, no? Kasi kailangan familiar talaga sa pag-preside ang presiding officer ngayon sa usapin ng impeachment. Dahil maraming legal na question 'yan. Totoo na wala ngang naisagot ang kampo ng depensa o kampo ni VP Sara doon sa mga allegations na napapaloob doon sa articles of impeachment. 4 na articles po 'yan. Kahit doon sa paglilista ng kanilang mga witnesses, malaking usapin 'yan. Kaya kailangan yung ating presiding officer Pamilyar. Pamilyar at marunong sa ganyang mga klase ng usapin. Hindi po ba magkakaroon ng question ulit o mababalik yung nangyari noong huling pagkakataon na hindi nga inaksyonan forthwith itong impeachment? Kasi kung natuloy yun, wala na sana tayong ganitong sitwasyon ngayon, Kong Ace. Tama ka dyan, Sandro, no? Pero merong karapatan kasi na dalhin sa Korte Suprema yung issue na yon at kung saan nag-decide naman ang Korte Suprema tungkol dito. At ito naman ay tinupad to the letter ng ating mababang kapulungan dito sa Committee on Justice. Kaya by this time, I don't think meron pa ring mga issues kaparehas nung sa una. Maaring magkaroon ng mga objections, technicalities, at I believe ito mariresolve kaagad ito dyan sa composition ngayon ng ating impeachment court at yung presiding officer. Speaking of resolve, ang target ng House Prosecution Panel, if walang delay sa panig ng depensa, kayang tapusin by end of September? Well, hopefully kasi yung sa presentation ng evidence at saka sa side ng prosecution, medyo marami-rami yung kanilang inilistang mga witnesses at mga ebidensya, no. It might probably take a while, no. Kung di ako nagkakamali, tinitingnan nila between 60 days yata kung di ako nagkakamali. So ganun din naman siguro sa panig ng depensa, pero sa aming nakita nga dun sa panig ng depensa, parang ang gagamitin nilang mga witnesses na kanilang i-cross-examine, parehas din nung listahan ng ating witnesses sa prosecution. In other words, we expect na baka technicalities again ang erase, no? Yes. Yun ang aking personal na pananaw dito. So wala silang sariling witness? Mukhang gano'n ang lumalabas dahil
although ang pagkakabanggit doon sa kanilang pleading na isinabmit, merong I think 100, no? And 100 pieces of evidence. At Okay. dun sa mga witnesses, mga pamilyar na mga witnesses din na nailista natin dito sa panig naman ng prosecution. Oh. So makiki-witness sila. parang yun ang pagkakaintindi ko doon sa kanila. No, of course, meron namang kanya-kanyang strategy siguro 'yan, no? Lalo na hindi naman ika nga basta-basta yung mga abogado na haharap dito sa panig ng depensa at sa panig din ng prosecution, no? Yung mga private prosecutors din talagang ika nga de campanilla itong mga ito. Oo, Gaya ng sa depensa. ini-imagine ko kung sino yung kung sinong tatayo sa kanila na taga objection, Your Honor. Oh. Naalala ko kasi yung siguro familiar ka na rin doon, Kong Ace, yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Yes, oo. Si Attorney Jose Flaminiano, walang trabaho yung kundi mag-objection. Oo. Doon. Tsaka nililid nila yung usapin sa technicality. So, I think, sa aking pagkakaintindi, ito ay isang strategy, isang legal strategy, no, na ini-employ ng abogado sa panahon ng paglilitis. So, maaaring makita natin ito. What is important, Willie tsaka Sandro, na una, maumpisahan na ito, no? Dahil matagal na nating hinihintay ito. 2025, 2024, 2025 pa itong usapin tungkol sa confidential funds at yung iba pang mga naging bahagi ng articles of impeachment na isinabmit ngayon, matagal na nating hinihintay yung kasagutan kung ano yung katotohanan tungkol dito. And gladly, no, dahil na-convene na yung impeachment court kahit na hindi siya forthwith, at least na-convene siya, magkakaroon na ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan. Alam mo, Sandro and Willie, dapat talaga lumabas yung katotohanan para naman ang bawat panig, no, yung panig ng inaakusahan at saka sa panig ng nag-aakusa, lumabas kung ano talaga ang katotohanan. Di ba sabi nga natin, kailangan may hustisya. At ang hustisya lalabas lamang kapag nalitis ito at nailabas ang mga ebidensya. Kung ang ebidensya ay mahina, posibleng ma-dismiss o ma-acquit ang akusado. Kapag malakas ang ebidensya at hindi ma-dispute o ma-refute ang ebidensya, mabigat ang kaso, maaaring ma-convict ang akusado. So, yun lang ang tinihintay ng ating mga kababayan. Ay, teka, pahabol. Agree ka dun sa ibababa yung threshold, yung number ng conviction? Kasi ang functioning ngayon, 22 na lang 24. Oh, yes, 22 na. 22 doon sa baseline, 24, di ba? That's right. Oh. Well, yung kung susundin natin yung Abilino versus Cuenco na jurisprudence, sinasabi doon kapag ang miyembro ay wala sa coercive jurisdiction o coercive control, meaning hindi mo siya mapapapunta, hindi siya makaka-participate, dapat hindi siya bilang isang huwes, di ba? Meron ba tayong nakitang huwes na nag-trial na hindi man lang na-appreciate, nakita personal yung ebidensya, hindi niya nakita personal yung demeanor nung nag-aakusa at saka yung inaakusahan? Napakahirap siguro mag-render ng fair na desisyon kapag gano'n, no? Oo. So, ako, sangayon ako doon, although I'm not a lawyer, sangayon ako doon na babaan, no? Base dito sa sinasabing kung walang coercive control or jurisdiction ang buong Senado sa mga miyembro nito na hindi mo man lang mapa-attend ng isang trial hearing, di ba? So, siguro, dapat, hindi na isama sa bilang. Oy, kasi si Jinggoy, ekis na talaga yon. Kasi may suspension siya na 90 days, di ba? Hindi talaga siya hindi siya makakaabot. Pero hindi ba debatable yung nakalagay doon sa Constitution, all members, pero walang numerong nakalagay? That's correct. Oo, nakalagay doon, all members, di ba? So, ito ay maaaring maidala sa Korte Suprema para magkaroon ng finality, no? Kung ano nga ba ang interpretasyon
o ang tamang interpretasyon sa ganitong sitwasyon. Kasi ngayon lang ito nangyari sa atin, no? But ako personal, hindi ako abogado, although nakikita ko nababasa ko ang mga argumento ng bawat panig, nakikita ko na parang sumasang-ayon ako doon sa sinasabing kapag hindi mo nga mapa-attend ang isang huwes sa isang trial, paano siya makakapag-desisyon ng tama? Baka unjust o hindi fair yung kanya maging decision. Kawawa ang biktima. Pero sa kabilang banda rin naman kasi Kong Ace, matagal-tagal pa naman yung punto na kailangan nilang bumoto dahil ang unang pupuntahan nitong impeachment trial ay yung pagbubukas, pagtingin, pagsilip, pagtimbang doon sa mga ebidensya. That's correct. Napakahalaga nitong ebidensya na mailabas natin para ang buong taong bayan ay makita ano ba itong sinasabi niyong pagkakamali ng akusado. Mabigat ba yung ebidensya niyo? Kasi everybody is curious Lahat tayo tinitingnan natin, inihintay natin. Gaano ba kabigat yung ebidensyang yan? Yan ba hindi kayang hindi ba pwedeng pumikit na lang tayo ng ating mga mata at huwag nang pansinin niyang ebidensyang yan? O talagang hindi dapat na tayo ay pumikit, no? Marami kasing mga opinion na lumalabas. But I guess what is important sa nangyayari ngayon, nandiyan na tayo, malapit na tayo sa punto na yan at dapat itong prosesong ito kumpletuhin at tapusin. Alright, well said, Secretary. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Willie and Sandro. Thank you sa inyo. Wala ba balita doon, Kong Ace? Well, actually, wala namang pasabi sa ngayon, hindi naman din tayo kung tayo kailangan makatulong, tutulong naman tayo kahit na walang appointed. Kaso gusto mo yatang message, patelegram hindi ba? Kong Ace, maraming salamat. Maraming salamat, Willie and Sandro. More power sa inyo. Maraming salamat po. Yan po si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Teka lang, kuyang. Ano oras na? 30 minuto makalipas ang 5:00. Paano? Bye. Bye na pa. Bye. ATM. Anong take mo sa DZMM?